Sa edad kong 67, akala ko ay kilalang-kilala ko na ang aking pamilya. Hanggang sa araw na natanggap ko ang isang mensahe mula sa hindi kilalang numero habang nasa beach na nagpabago sa lahat. Umalis ka ng pasimple ngayon at bumalik sa kotse. Huwag kang magsasabi ng kahit ano sa mga apo mo. Sa sandaling iyon, tiningnan ko ang aking mga apo na nakangiti sa paligid ko at nakaramdam ako ng kilabot. Pero bago tayo magpatuloy, siguraduhing nakasubscribe ka na sa channel at mag-comment sa ibaba kung saan mo pinapanood ang video na ito. Gustong-gusto naming malaman kung saan nakakarating ang aming mga kwento. Kumusta sa inyong lahat? Welcome sa Kwentong Lola Vol Channel. Ako si Lola Isabel, 67 taong gulang, at ang buhay ko ay nagbago ng lubusan sa isang hapon ng tag-init. Enero 2024 noon, isang partikular na mainit na linggo sa beach ng Nasugbu, Batangas. Matapos ang 2 taong pagluluksa sa pagkawala ng aking asawang si Lolo Alfredo, sa wakas ay pinaunlakan ko ang mapilit na imbitasyon ng aking apong si Lucas upang magpalipas ng weekend kasama siya at ang kanyang asawang si Amanda sa kanilang apartment malapit sa Dalampasigan. "Lola, kailangan mong lumabas ng bahay. Matagal nang wala si Lolo," sabi ni Lucas noong huling dalaw niya. Gamit ang matamis ng ngiting iyon na palagi niyang ginagamit kapag gusto niya akong kumbinsihin simula noong bata pa siya. Si Lucas, ang nag-iisa kong apo, ay 29 taong gulang at mukhang umaasenso. Nagtapos ng business administration. May trabaho sa isang investment firm sa Makati. Nagmamaneho ng bagong kotse at laging nagsasalita tungkol sa mga oportunidad sa negosyo. Ipinagmamalaki ko siya. Lalo na't ang aking anak na si Roberto ay pumanaw sa isang aksidente sa sasakyan noong 15 taong gulang pa lamang si Lucas. Pinalaki namin ni Lolo Alfredo ang bata sa mga sumunod na taon at ang makita siyang matagumpay ay nagbibigay sa akin ng pakiramdam na sa kabila ng lahat ng pagkawala may nagawa akong tama. Noong hapon ng linggo na iyon, nakaupo kami sa ilalim ng isang asul na payong. Masiglang nag-uusap sina Lucas at Amanda tungkol sa isang biyaheng pinaplano nila habang pinagmamasdan ko ang mga pamilya sa beach. Nakaramdam ako ng kakaibang halo ng kasiyahan at lungkot. Masarap sa pakiramdam na naroon, pero bawat masayang sandali ay dala rin ang kirot ng pagkawala ni Alfredo. Noon nag-vibrate ang cellphone ko, 3:22 ng hapon. Isang mensahe mula sa hindi kilalang numero ang lumabas sa screen. "Huwag kang magtiwala sa kanila. Kailangan ko kayong makausap ng agaran. Nasa kubo ako ng Dagat Cafe, 100 metro sa kanan mo. Pumunta kang mag-isa. Nakasalalay dito ang buhay at yaman mo." Kumabog ng mabilis ang puso ko. Sino ang magpapadala ng ganitong mensahe? Sa isang saglit, naisip kong ipakita ito kay Lucas, pero may kung anong nagpapigil sa akin. Espesipikong binanggit ng mensahe, "Huwag kang magtiwala sa kanila." Nagkataon lang ba? Tiningnan ko ang aking apo at ang kanyang asawa na patuloy sa kanilang pag-uusap na parang walang nangyari. Nag-vibrate ulit ang cellphone. "Lola Isabel, tungkol ito sa huling habilin nyo at sa rest house sa Tagaytay. Parang awa nyo na, pumunta kayo agad. Huwag nyong babanggitin ang mensaheng ito." Nanlamig ang buong katawan ko. Walang ibang nakakaalam tungkol sa bahay sa Tagaytay kundi ang pamilya. Isa itong mahalagang ari-arian na binili namin ni Alfredo bilang investment noon at nabanggit lamang sa aming testamento o huling habilin. Paano nalaman ng estrangherong ito? Medyo sumasakit ang ulo ko pagsisinungaling ko habang dahan-dahang tumatayo. Sa tingin ko ay maglalakad-lakad muna ako sa pampang para makalanghap ng sariwang hangin. "Gusto niyo po bang samahan ko kayo, Lola?" Tanong agad ni Lucas habang tumatayo. "Hindi na kailangan, iho. Masyado lang mainit ang araw. Gusto ko lang iunat ang mga binti ko at bumili ng tubig. Babalik din ako agad." Naglakad ako sa direksyong itinuro. Ang mga hakbang ko ay nanginginig sa mainit na buhanginan. Bawat hakbang ay naglalayo sa akin sa seguridad ng pamilya at inilalapit ako sa hindi alam. Nagiging padalos-dalos ba ako? Sa edad kong 67, palagi kong itinuturing ang aking sarili na maingat at matino. Pero may kung ano sa mensaheng iyon ang nagpagising sa isang alarma sa loob ko na hindi ko pwedeng baliwalain.
Ang Dagat Cafe ay isang simpleng establisimento na gawa sa kahoy at kawayan na may ilang mesang plastik na nakalagay sa buhanginan. Isang lalaking nasa middle age, may ubaning buhok at nakasalamin. Ang nakaupo mag-isa sa isang mesa sa sulok, matamang pinagmamasdan ng paglapit ko. Nang magtama ang aming mga mata, tumango siya ng bahagya. Habang kumakabog ang dibdib, umupo ako sa tapat niya. "Lola Isabel," sabi niya sa mahinang boses, "ang pangalan ko po ay Eduardo. Isa akong accountant at nagtatrabaho ako sa opisina na naghahandle ng investments ng apo ninyong si Lucas. Paano mo nalaman ang tungkol sa bahay ko sa Tagaytay?" Diretsahan kong tanong, puno pa rin ng pagdududa. Dahil ang apo ninyo ay nagtatanong ng maraming detalye tungkol dito nitong mga nakaraang linggo at tungkol sa lahat ng ari-arian ninyo. May access ba siya sa mga dokumento ng huling habilin na pinirmahan ninyo 2 buwan na ang nakakaraan? Ang tanong na iyon ay parang suntok sa tiyan. Oo, pumirma ako ng update sa aking huling habilin kamakailan sa pakiusap ni Lucas. Ipinilit niyang kailangan daw gawing moderno ang mga dokumento matapos mamatay ni Alfredo. "Paano mo nalaman iyon?" Bulong ko, nakakaramdam ng kilabot. Tumingin si Eduardo sa paligid bago magpatuloy. "Lola Isabel, mabigat po ang sasabihin ko. Aksidente kong natuklasan na sangkot ang apo ninyo sa isang financial fraud scheme. Baon siya sa utang sa mga delikadong tao at plano niyang gamitin ang yaman ninyo para bayaran ang utang niya." "Kalokohan yan," sagot ko agad, pero walang masyadong kumbiksyon. "Hindi gagawin sa akin yan ni Lucas." Ang huling habilin na pinirmahan ninyo ay hindi ang iniisip ninyo. Pinalitan niya ang mga pahina pagkatapos ninyong pumirma. Sa dokumentong iyon, inililipat ninyo agad ang lahat sa kanya at idinideklara ninyong wala na kayo sa katinuan para pamahalaan ang inyong mga ari-arian. Nagsimulang umikot ang paningin ko. Ang mga piraso ng puzzle ay nagtutugma sa nakakatakot na paraan. Ang mapilit na mga imbitasyon para lumabas ako ng bahay, ang labis na pag-aalala sa kalusugan ko, ang palaging pagtatanong tungkol sa aking investments at mga lupa. "Bakit mo sinasabi sa akin ito?" tanong ko. Nanginginig ang boses. Dahil natuklasan kong hindi ito ang unang beses na ginawa niya ito. May biktima na siya noon, isang tiyahin niyo sa side ng tatay niya. "At bakit?" nag-alinlangan si Eduardo. "Dahil may nakita akong mas nakakagulo sa computer niya." Binuksan niya ang isang folder at ipinakita sa akin ang printout ng isang email. Usapan ito sa pagitan ni Lucas at ng isang taong kinilala lang bilang Dr. M. Ang nilalaman ay malinaw tungkol sa dahan-dahang pagtaas ng dosage para magmukhang natural at ang mga aksidente sa bahay ay laging pinakamagandang opsyon para sa mga matatanda. Gumuho ang mundo ko sa sandaling iyon. Hindi lang pera ko ang nakasalalay, kundi pati na rin ang buhay ko. "Anong gagawin ko ngayon?" tanong ko, habang lumalaki ang takot sa loob ko. "Hindi na kayo pwedeng bumalik sa apartment na iyon. Ilang linggo na silang naglalagay ng kung ano sa gamot ninyo sa high blood, kaya kayo laging pagod nitong mga nakaraan." Paano niya nalaman na lagi akong pagod? Ilang buwan na akong nakakaramdam ng kakaibang panghihina na iniuugnay ko lang sa katandaan at depression sa pagkawala ni Alfredo. Pero ang mga gamit ko, ang mga dokumento ko, matutulungan ko kayong mabawi yan mamaya. Ngayon, kailangan na nating umalis dito. Napapansin na nila ang tagal ninyo. Lumingon ako at nakita ko si Lucas na mabilis na naglalakad sa buhanginan papunta sa direksyon namin. Ang mukha niya ay may ekspresyon na hindi ko pa nakikita noon. Hindi ito pag-aalala, kundi galit. Sa sandaling iyon, gumawa ako ng desisyon na magpapabago ng lahat. Tumayo ako at sumunod kay Eduardo, papunta sa kotse niyang nakaparada sa malapit. Nang sumigaw si Lucas ng pangalan ko, nagkunwari akong walang narinig. Iniiwan ko hindi lang ang aking apo, kundi ang huling ilusyon ng pamilya na natitira sa akin. Hindi ko pa alam noon. Pero ang mensaheng iyon sa beach ang magiging simula ng pinakamahirap na laban ng buhay ko. Isang pakikipagtunggali sa sarili kong kadugo para protektahan hindi lang ang aking mana, kundi ang sarili kong buhay. Habang papalayo ang kotse ni Eduardo sa beach, nakatitig ako sa side mirror. Ang imahe ni Lucas na nakatayo sa buhanginan
Ang mukha ay lukot sa frustration habang pinapanood kaming umalis ay mananatiling nakaukit sa isip ko magpakailanman. Mukha iyon ng isang estranghero, hindi ng batang pinalaki ko. Saan tayo pupunta? Tanong ko nang nasa highway na kami. Sa isang ligtas na lugar kung saan makakapag-usap tayo ng maayos, sagot ni Eduardo, ang mga mata ay nakatuon sa trapiko. May kakilala akong abogado na espesyalista sa mga kaso ng pang-aabuso sa yaman ng mga senior citizen. Sasalubungin niya tayo sa opisina niya. Tumingin ako sa beach na lumiliit sa malayo. Ang realidad ng sitwasyon ay unti-unting sumisipa ng buong lakas. Kakatapos ko lang marinig mula sa sarili kong apo. Ang batang ginamot ko ang mga tuhod kapag nahuhulog sa bisikleta na ipinag-bake ko ng cake tuwing birthday na kasama kong umiyak sa libing ng anak ko. Paano mo natuklasan ang lahat ng ito? Tanong ko, sinusubukan pa ring iproseso ang impormasyon. Bumuntong hininga ng malalim si Eduardo. Nagtatrabaho ako sa finance department ng kumpanya ng 12 taon. Tahimik lang ako, yung tipong hindi napapansin sa mga meeting. 3 buwan na ang nakakaraan, nakakita ako ng mga discrepancy sa mga account na hawak ni Lucas. Maliit na halagang nawawala. Investments ng kliyente na inililipat pansamantala. Nagsimula akong mag-imbestiga ng sarilinan. Pumarada siya sa harap ng isang komersyal na gusali sa sentro ng lungsod at nagpatuloy. Natuklasan ko na may utang sa sugal si Lucas na halos 20 milyong piso sa mga delikadong tao. Illegal gambling, sports betting, mga ganong bagay. Kinukuha niya ang pera ng mga kliyente para takpan ang talo niya, pero hindi yon sapat. 20 milyon? Ulit ko, hindi makapaniwala. Paano magkakautang ng ganun kalaki ang isang tao? Ang pagkagumon sa sugal ay isang matinding sakit, Lola Isabel. Nagsimula si Lucas sa maliliit na online betting tapos lumala. Nang mamalayan niya, sangkot na siya sa mga loan shark na nag-aalok ng mabilis na pautang pero naniningil ng sobrang taas na interes at gumagamit ng marahas na paraan. Sa opisina ng abogado, sinalubong kami ng isang lalaking nasa edad 50 na nagngangalang Attorney Mendoza na may seryosong ekspresyon. Elegante ang opisina niya pero hindi mayabang, puno ng mga libro sa batas at may bintanang nakaharap sa lungsod. Lola Isabel, ikinalulungkot ko na nagkakilala tayo sa ganitong sitwasyon, sabi niya habang itinuturo ang komportabling upuan. Ipinaliwanag na sa akin ni Eduardo ang sitwasyon sa telepono. Kailangan kong itanong ang ilang mahihirap na bagay kung handa na kayo. Tumango ako kahit hindi ako handa sa kahit ano. Gumuho ang mundo ko sa loob lamang ng ilang oras. Naaalala niyo ba kung ano mismo ang pinirmahan niyo sa bagong huling habilin? Sinubukan kong alalahanin ang araw na iyon, 2 buwan na ang nakalipas. Dumating si Lucas sa bahay na may dalang folder ng mga dokumento, nagpapaliwanag na pagkatapos ng pagkamatay ni Lolo Alfredo ay mahalagang i-update ang testamento. Sabi niya ay simpleng update lang ito, maraming pahina. Pumirma ako kung saan niya itinuro, nagpalitan ng makahulugang tingin si Attorney Mendoza at Eduardo. Naalala niyo ba kung may numero ang mga pahina? Kung may official seal o watermark? Ipinikit ko ang aking mga mata. Sinusubukang ilarawan ang dokumento. Hindi ako sigurado. Nagtiwala ako sa kanya. Apo ko siya. Napiyok ang boses ko sa huling pangungusap. Ang sakit ng pagtataksil ay halos pisikal na. Nakaramdam ba kayo ng mga hindi pangkaraniwang sintomas kamakailan? Labis na antok, pagkalito, pagkalimot na higit sa normal para sa edad nyo? Doon nagsimulang magtugma ang mga pangyayari sa mas nakakatakot na paraan. Oo, natutulog ako ng mahaba. Minsan buong araw akong inaantok. Sabi ni Lucas ay depression daw ito dahil sa pagkamatay ni Alfredo. Siya ang nagsimulang magtimpla ng tsako gabi-gabi. Sabi niya may mga calming herbs daw iyon. Mabilis na nagsulat si Attorney Mendoza. Kailangan nating magpa-toxicology exam agad, sabi ni Eduardo. Nasa iyo ba ang kopya ng mga email na yon? Binuksan ni Eduardo ang kanyang folder at naglabas ng iba pang printed documents. Isa doon ay may listahan ng mga gamot na hindi ko kilala ang pangalan. Benzodiazepines, bulong ni Attorney Mendoza habang sinusuri ang listahan, na hinaluan ng iba pang sedatives. Malinaw ang intensyon,
Bawasan unti-unti ang kakayahan ng isip nyo, lumikha ng itsura na kayo ay ulyanin o may early dementia. Naisip ko ang maliliit na pagkalimot ko nitong mga nakaraang buwan, ang mga oras na hindi ko mahanap ang susi o nakakalimutan ang pangalan ng mga kakilala. Hindi pala iyon dahil sa edad, dahan-dahan nila akong nilalason. Ang plano nila ay ideklara akong walang kakayahan at kunin ang kontrol sa lahat. Konklusyon ko, nanginginig ang boses. Hindi lang yon, dagdag ni Eduardo ng seryoso. Ang mga email na nakita ko ay may binabanggit na permanenteng solusyon sakaling magsimula kayong maghinala. Binanggit nila ang isang aksidente sa hagdanan ng bahay. Nanginig ang buong katawan ko, nagsimulang umikot ang kwarto. Napakapit ako sa mesa para hindi matumba. Ang sarili kong apo, bulong ko, ang anak ng anak ko. Paano niya nagawa to? Binigyan ako ni Atty. Mendoza ng isang basong tubig at hinintay akong makabawi. Sa kasamaang palad, madalas kaming makakita ng ganitong kaso. Ang tanong ngayon ay paano kayo po protektahan at mababawi ang kontrol sa inyong mga ari-arian. Una, kailangan nating tiyakin ang inyong pisikal na kaligtasan. Hindi na ako pwedeng bumalik sa bahay, tama? Tanong ko, kahit alam ko na ang sagot. Hindi na. Siguradong babalik doon si Lucas at galit na yon. Dapat nating asahan na delikado siya sa ngayon. Pero saan ako tutuloy? Wala akong ibang malapit na kamag-anak. Nagpalitan muli ng tingin si Atty. Mendoza at Eduardo. May kapatid akong nagpapatakbo ng isang resort sa Batangas, alok ni Eduardo. Tago ang lugar. Kapag off-season, halos walang tao. Ligtas kayo doon habang inaayos natin ang sitwasyon. Ang ideya na magtago ako bilang pugante sa edad na 67 ay katawa-tawa, pero mas katawa-tawa ang alternatibo. Bumalik sa bahay kung saan pinaplano ng apo kong patayin ako. At paano ang mga dokumento ko, mga damit, mga lehitimong gamot ko? Matutulungan ko kayo dyan, sabi ni Eduardo. Kakilala ko ang guard sa kondo na tinitirhan ni Lucas. Pwede akong gumawa ng dahilan para makuha ang gamit ninyo kapag wala sila. Tumango si Atty. Mendoza bilang pagsang-ayon sa plano. Samantala, pupunta tayo sa istasyon ng pulis. Kailangan nating mag-file ng reklamo, humingi ng protection order at simulan ang proseso para ipawalang bisa ang anumang dokumentong pinirmahan nyo dahil sa panloloko. Tumingin ako sa bintana, sa langit na nagsisimula ng dumilim. Ilang oras lang ang nakalipas, nasa beach ako kasama ang aking pamilya kuno. Ngayon, nasa opisina ako ng abogado, nagpaplano kung paano magtago sa sarili kong apo. Paano kung mahanap niya ako? Tanong ko, hindi mapigilan ang panginginig ng boses. Tinitigan ako ni Atty. Mendoza sa mata nang may kaseryosohan na ikinatakot ko. Lola Isabel, hindi natin pwedeng maliitin ang sitwasyon. May utang na 20 milyon ang apo nyo sa mga sindikato. Ang tanging paraan para mabayaran niya, yun ay gamit ang yaman ninyo. Kapag nawala kayo ngayon, magiging desperado siya. Ang mga desperadong tao ay gumagawa ng mga karumal-dumal na bagay. Apo ko siya, ulit ko, parang mababago noon ang katotohanan. Sa ngayon siya ay isang taong nagpaplano ng pagpatay sa inyo. Sagot ni Eduardo ng may diin. May ebidensya tayo. Hindi ko na napigilan ng luha. Naisip ko si Lucas noong bata pa, tumatakbo sa bahay, nagpapakwento bago matulog. Ang teenager na tahimik matapos mamatay ang ama, na sinubukan kong patahanin kahit ako mismo ay nagluluksa. Ang binata na labis kong ipinagmalaki nang pumasok sa unibersidad. Nasaan na ang batang iyon? Naging ilusyon na lang ba ang lahat? Nang lumabas kami ng opisina, madilim na. Maingat na nagmaneho si Eduardo sa mga mataong kalsada ng Maynila bago tumuloy pa Batangas, laging tumitingin sa side mirror para siguraduhing walang sumusunod. Pakiramdam ko ay nasa isa ako sa mga suspense na pelikulang gustong-gustong panoorin ni Lolo Alfredo, maliban na lang na ito ang totoong buhay ko. Tumunog ng ilang beses ang cellphone ko habang nasa biyahe. Si Lucas. Bawat tawag na hindi sinasagot ay nagpapasikip sa dibdib ko. Sa ika-6 na tawag, dumating ang isang text message. Lola, nasaan ka? Nag-aalala na kami. Ang lalaking kasama mo ay delikado. Please, tumawag ka agad. Ipinakita ko ang mensahe kay Eduardo na umiling lang. Classic,
Babaliktarin ang sitwasyon, pagdududahin kayo sa taong talagang tumutulong sa inyo. Paano ko malalaman na mapagkakatiwalaan kita? Bigla kong tanong. Kakakilala ko lang sa'yo. Ngumiti ng malungkot si Eduardo. Makatarungan ang tanong nyo. Hindi nyo ako kilala, pero kilala nyo ang apo nyo at nakita nyo ang ebidensya. Sa huli, kailangan nyong magtiwala sa isang tao. Sana lang ay piliin nyo ang mga tamang tao. Tumunog ulit ang telepono. Sa pagkakataong ito, si Amanda naman, ang asawa ni Lucas. Kasabwat din siya, kumpirma ni Eduardo. Hanggang leeg ang lubog niya. Siya ang nag-research tungkol sa mga gamot. Pharmacy graduate siya. Alam ko ba? Hindi ko alam. Napagtanto ko na ang dami kong hindi alam tungkol sa mga taong itinuring kong pamilya. Tahimik ang biyahe papuntang Batangas. Pinapanood ko lang ang mga ilaw sa kalsada. Sinusubukang iproseso ang lahat. Paminsan-minsan, tinitingnan ko ang telepono ko na naka-silent na ngayon, pero tumatanggap pa rin ng mga desperadong mensahe mula kay Lucas. Ang huli ay nagpahigpit ng paghinga ko. Lola, dumaan ako sa bahay mo para tingnan kung nakauwi ka na. Bukas ang pinto at may mga gamit na wala sa ayos. Sa tingin ko may pumasok. Sobra akong nag-aalala sa'yo. Please tumawag ka. Pumunta siya sa bahay ko, sabi ko kay Eduardo habang ipinapakita ang mensahe. Malamang naghahanap siya ng mga dokumento, titulo ng lupa, kahit anong magagamit niya, sagot ni Eduardo. O nagtatanim ng ebidensya na kayo ay lito at disoryentado. Parte yan ng plano. Dumating kami sa resort bandang 10:00 ng gabi. Simple lang ang lugar pero maaliwalas, napapaligiran ng mga puno at may tunog ng dagat sa background. Ang kapatid ni Eduardo, isang magiliw na ginang na nagngangalang Tita Celia, ay sinalubong ako ng mainit na yakap, parang kilala na niya ako ng matagal na panahon. Inihanda ko na ang cabin sa dulo para sa inyo, sabi niya habang iginigiya ako sa daanang may maliliit na ilaw. Pinakapribado yon, walang makakaalam na nandito kayo. Maliit ang cabin pero komportable, may malambot na kama, malinis na banyo, at maliit na balkonahe na nakaharap sa hardin. Sa 67 taon ng buhay ko, hindi ko inakalang magtatago ako sa isang resort, tumatakas mula sa sarili kong pamilya. Bukas ng maaga, pupunta ako sa istasyon ng pulis kasama si Attorney Mendoza, paliwanag ni Eduardo. Pagkatapos ay susubukan kong bawiin ang mga gamit niyo sa apartment ni Lucas. Dito muna kayo kay Tita Celia. Huwag niyong sasagutin ang telepono, huwag gagamit ng credit cards, at huwag kakausap ng kahit sino maliban sa amin. Nang sa wakas ay naiwan akong mag-isa, naupo ako sa kama at hinayaan ang gulat at sakit na lamunin ako. Umiyak ako tulad ng hindi ko pa nagawa mula noong mamatay si Lolo Alfredo. Marahil mas masakit pa dahil sa pagkakataong ito, hindi lang ako umiiyak dahil sa pagkawala, kundi dahil sa pagtataksil na sumira sa lahat ng masasayang alaala ko. Anong sasabihin ni Lolo Alfredo kung alam niya? Anong iisipin ng anak kong si Roberto kung makikita niya kung anong naging klaseng tao ang anak niya? Nakahiga sa estrangherong kama, nakatitig sa hindi pamilyar na kisame, nangako ako sa sarili ko. Hindi ako magiging biktima lang na matanda at walang laban. Lalaban ako ng buong lakas, hindi lang para sa yaman ko, kundi para sa dignidad ko at sa buhay ko. Pinili ng apo ko na simulan ang gyera na ito, pero ako ang tatapos nito. Nagising ako sa katok sa pinto. Saglit akong nalito, hindi makilala ang kwartong kinaroroonan ko. Tapos, bumalik ang mga alaala ng kahapon parang baha. Ang mensahe sa beach, ang revelasyon ni Eduardo, ang desperadong pagtakas mula sa sarili kong apo. Lola Isabel, ako po ito, Cecilia, dala ko ang agahan. Nakahinga ako ng maluwag. Tumingin ako sa relo. 7:30 ng umaga. Mas mahaba ang tulog ko kaysa sa inaasahan ko. Binuksan ko ang pinto at pumasok si Celia, dala ang tray na may kape, pandesal, itlog at prutas. Ang mabait niyang ngiti ay parang hindi bagay sa bangungot na naging buhay ko. Kumusta po ang pakiramdam ninyo? Tanong niya habang inilalapag ang tray sa maliit na mesa. Parang isang taong natuklasan na namuhay sa kasinungalingan. Sagot ko ng tapat habang umuupo para magkape. Tumango si Celia nang may pag-unawa. Kinuwento sa akin ni Eduardo ang mga pangunahing detalye. Labis akong nalulungkot sa pinagdadaanan niyo.
Habang kumakain, ipinaliwanag ni Celia na umalis na si Eduardo ng maaga para makipagkita kay Attorney Mendoza sa pulisya. Ibinilin niya na huwag buksan ang cellphone o lumabas ng cabin. Malamang ay hinahanap na ako ni Lucas sa kung saan-saan. Isang kilabot ang gumapang sa likod ko sa isiping hinahanap ako ni Lucas. Hindi dahil sa tunay na pag-aalala, kundi dahil sa galit at desperasyon na makitang gumuguho ang mga plano niya. Pwede ko bang buksan man lang ang TV? Kailangan ko ng pampalipas oras. Sige po, sagot ni Celia habang binubuksan ang maliit na TV sa sulok. Nasa reception lang ako kung may kailangan kayo. Huwag niyo lang po bubuksan ang pinto kahit kanino maliban sa akin o kay Eduardo. Pagkaalis niya, nagpalipat-lipat lang ako ng channel nang hindi talaga nanunood. Puno ang isip ko ng mga tanong. Paano kung malaking hindi pagkakaunawaan lang ang lahat? Paano kung mali si Eduardo o mas malala, may sarili siyang masamang intensyon? Nagpasya akong kailangan kong makita ang mga ebidensya mismo. Binuksan ko ang cellphone ko, hindi pinansin ang babala ni Eduardo. Agad na bumaha ang mga notification. 15 missed calls galing kay Lucas, 8 kay Amanda, 3 voice messages. Habang kumakabog ang dibdib, binuksan ko ang unang mensahe. Lola, parang awa mo na, nasaan ka? Ang lalaking kasama mo ay dating empleyado na tinanggal dahil sa pagnanakaw. Niloloko ka niya. Hinahanap na kayong dalawa ng pulis. Tumawag ka. Desperado na ako. Ang boses ni Lucas ay tunog talagang nag-aalala. Sa isang saglit, lumaki ang pagdududa sa akin. Baka nagkamali ako ng hinala. Ang pangalawang mensahe ay mas nakakabahala. Lola, kakausap ko lang sa doktor mo. Hindi ka pwedeng mawalan ng gamot. Delikado. Nalilito ka. Hindi ka nakakapag-isip ng maayos. Minamanipula ka ng lalaking yan. Please, umuwi ka na. Ang manipulasyon ay halata. Pinaglalaruan ni Lucas ang mga takot ko, sinusubukang pagdudahin ako sa sarili kong katinuan, eksakto tulad ng sinabi ni Eduardo. Ang ikatlong mensahe ay iba. Ang boses ni Lucas ay mas mahina, halos pabulong. Lola, alam kong kasama mo siya. Alam ko ang sinabi niya tungkol sa akin. Kasinungalingan yon. Pero kung hindi ka babalik bukas, mapipilitan akong gumawa ng hakbang. Ang bahay sa Tagaytay, ang investments, lahat yon ay legal na sa akin. Pinirmahan mo na. Huwag mo akong obligahing ipadeklara kang baliw. Magiging iskandalo to sa pamilya. Nanigas ang dugo ko. Hindi na ito nag-aalalang pakiusap. Isa na itong banta. Ang kumpirmasyon ng lahat ng sinabi ni Eduardo. Pinatay ko ang telepono gamit ang nanginginig na mga kamay, nakakaramdam ng hilo, wala nang duda. Ang sarili kong apo, ang huling kadugo ko, ay tinatakot ako. Tumunog ang telepono ng cabin, ikinagulat ko. Sinagot ko ng may pag-aalinlangan. Lola Isabel, Cecilia po ito. Tumawag si Eduardo. Papunta na sila ni Attorney Mendoza. May mahalaga silang balita. Isang oras ang lumipas, dumating sina Eduardo at Attorney Mendoza sa cabin. Pareho silang mukhang tensyonado pero determinado. May dalang folder na puno ng dokumento ang abogado. Na-file na natin ang reklamo, panimula ni Attorney Mendoza. At nakakuha tayo ng temporary restraining order laban kay Lucas at Amanda, legal na hindi sila pwedeng lumapit sa inyo. Parang mapoprotektahan ako ng pirasong papel, mapait kong komento. Simula pa lang yon, sagot ni Eduardo. Pero may mas seryoso kaming balita. Dumaan ako sa apartment ni Lucas noong alam kong wala sila doon. Kaibigan ko ang guard, tulad ng nabanggit ko. Nakuha ko ang ilang gamit niyo, pero nakita ko rin ito. Inilagay niya sa mesa ang isang maliit na kahon ng gamot. Ito yung sinasabing gamot niyo sa high blood. Ipinasuri ko ito ng madalian sa isang private lab. Hindi ito ang tamang gamot. Naglalaman ito ng kombinasyon ng mga sangkap kasama ang benzodiazepines sa pataas na dosage. Tumango ng seryoso si Attorney Mendoza. Magpapalakas ito sa kasong kriminal natin laban sa kanya, attempted murder o tangkang pagpatay. At meron pa, patuloy ni Eduardo, binubuksan ang isang sobre. Nakita ko ang totoong huling habilin na pinirmahan nyo bago pinalitan ni Lucas ang mga pahina. Ikumpara nyo dito sa nakuha namin sa notaryo. Sinuri ko ang dalawang dokumento. Magkamukha sa unang tingin. Parehong may pirma ko, pero ang laman ay magkaibang magkaiba. Sa orihinal, iniiwan ko ang 70% ng yaman kay Lucas na may kondisyon na aalagaan niya
ang bahay sa Tagaytay. Ang 30% ay mapupunta sa charity. Sa pinalitang dokumento, idinideklara kong nasa tamang pag-iisip ako pero nag-aalala sa aking kapasidad sa hinaharap dahil sa paulit-ulit na pagkalito at pagkalimot. Inililipat nito agad ang pamamahala ng lahat ng yaman kay Lucas. Halang ang bituka, bulong ko. Document fraud yan, pagtatama ni Ate G. Mendoza. At kaya nating patunayan, ang pinalitang mga pahina ay may bahagyang pagkakaiba sa papel at font. Makukumpirma ng expert na ang ibang pirma ay kinopya o pineke. Nakakuha rin kami ng financial info, dagdag ni Eduardo. May utang si Lucas na eksaktong 20 milyong piso sa isang loan shark na kilala sa tawag na Pating. Ang deadline ng bayaran ay sa 2 linggo, kasabay ng panahong pinaplano niya ang aksidente niyo. Paano niyo nalaman ang lahat ng ito ng ganito kabilis? Tanong ko. Ilang linggo ko nang minomonitor si Lucas, pag-amin ni Eduardo. May mga contact ako na marunong kumuha ng impormasyon. Ang mahalaga ay may sapat tayong ebidensya, sabi ni Atty. Mendoza. Pero hindi mananahimik si Lucas. Nagsimula na siyang kumilos. Anong ibig mong sabihin? Nag-file na rin siya ng report na nawawala kayo at posibleng kinidnap ng isang dating empleyado. Nagsimula na rin siya ng proseso para ideklara kayong incompetent. Kalokohan yan, sigaw ko. Paano niya nagagawang mag-imbento ng ganitong kasinungalingan? Taktika yan, paliwanag ni Atty. Mendoza. Kung sino ang unang umatake, siya ang nagtatakda ng kwento. Sinusubukan ni Lucas na palabasin na kayo ay ulyanin at minamanipula habang siya ang nag-aalalang apo. Kailangan nating kumilos ng mabilis, dagdag ni Eduardo. Ang magandang balita ay may matibay tayong ebidensya. Ang masamang balita ay mabagal ang proseso ng batas. Gaano katagal bago niya ako maipadeklara? Tanong ko. Nakakuha kami ng temporary suspension hanggat hindi kayo nasusuri ng independent doctor, sagot ni Atty. Mendoza. Pero pipilitin niyang mangyari yon agad. Gagamitin niya ang medical history niyo na nagpapakita ng pagkalito, mga sintomas na siya mismo ang may kagagawan gamit ang gamot. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa cabin. Alam naming lahat ang mangyayari. Sa ilang linggo, idideklara akong walang kakayahan, mawawalan ng kontrol sa yaman ko, at sa huli, maaaksidente. Anong gagawin natin ngayon? Tanong ko. Una, kailangan nating tiyakin na dadaan kayo sa medical evaluation sa doktor na pinagkakatiwalaan natin, sagot ni Atty. Mendoza. Pangalawa, kailangan nating protektahan ang mga ari-arian nyo. Nag-request na ako na i-freeze ang anumang transfer o benta ng lupa. At pangatlo, pagtatapos ni Atty. Mendoza, kailangan nating ihanda kayo sa direktang paghaharap. Sa korte man o saan, kailangan ninyong harapin ang apo ninyo. Nanginig ako sa ideya, hindi sa takot, kundi sa sakit na aminin sa publiko na ang sarili kong apo ay nagtangkang pumatay sa akin dahil sa pera. May isa pa kayong dapat malaman, pag-amin ko. Hindi ko sinabi ang lahat tungkol sa yaman ko. May account sa abroad na binuksan si Lolo Alfredo noon, halos $1 milyong, approximately 58 million pesos, sa isang bangko sa Switzerland. Hindi alam ni Lucas yon. Gulat na nagkatinginan sina Eduardo at Atty. Mendoza. Bakit hindi niyo sinabi agad? Tanong ng abogado. Dahil hindi ako sigurado kung nadeklara ko ito ng tama sa tax, nahihiya kong pag-amin. Si Alfredo ang nag-aasikaso nun. Bumuntong hininga si Atty. Mendoza. Medyo komplikado yan. Kung malaman ni Lucas yan, pwede niyang gamitin laban sa inyo. Pero, sa kabilang banda, isip ni Eduardo, perang ligtas yan, hindi niya maaabot. Pwede nating gamitin yan ng madiskarte. Bago pa kami makapagpatuloy, tumunog ulit ang telepono ng cabin. Sinagot ito ni Celia at mabilis na lumapit, namumutla. Eduardo, may kotseng tumigil sa gate ng resort. Isang lalaking bata at babae. Nagtatanong tungkol sa isang matandang babae na dumating kahapon. Kumabog ang dibdib ko. Nahanap kami ni Lucas. Paano nila nalaman? Bulong ko sa takot. Mabilis na nag-isip si Eduardo. Ang cellphone nyo, binuksan nyo. Kahit ilang minuto lang, sapat na yon para matrace ang signal. Kailangan na nating umalis dito. Mabilis na niligpit ni Atty. Mendoza ang mga dokumento. May daanan ba sa likod?
Oo, may daan papuntang dagat, sagot ni Celia. Nandun ang lumang kotse ko sa likod, gamitin nyo. Habang nagmamadaling nag-iimpake, napatingin ako sa bintana. Tumatakas ako sa sarili kong apo. Lola Isabel, tara na, pilit ni Eduardo. Dumaan kami sa masikip na daanan sa likod ng resort. Luma ang kotse ni Celia pero maayos. Si Eduardo ang nagmaneho habang katabi ko si Atemer Mendoza sa likod. Saan tayo pupunta? Tanong ko habang bumabagtas kami sa secondary road palayo sa resort. Sa Maynila, desisyon ni Eduardo. May kaibigan akong may maliit na hotel sa Intramuros. Tago yon at hindi marangya. Pwede tayong mag-check-in gamit ang ibang pangalan. Sa Maynila, mas madali tayong makakakuha ng tulong legal, sang-ayon ni Atemer Mendoza. Tensyonado ang biyahe pabalik ng Maynila. Bawat kotseng lumalapit ay iniisip kong si Lucas na humahabol. Maingat pero mabilis magmaneho si Eduardo. Sa tingin mo alam niya kung saan tayo pupunta? Tanong ko. Malabo, sagot ni Eduardo. Kahit na-trace nila ang cellphone niyo sa resort, wala silang paraan para malaman ang susunod nating plano. Maliban na lang kung ano? Giit ko. Kung naglagay sila ng tracker sa mga gamit natin. Nang makarating kami sa maliit na hotel sa Intramuros, isang lumang gusaling Spanish style, sinalubong kami ni Fernando, ang receptionist. Fernando, ito ang mga tiyuhin at tiyahin ko, pakilala ni Eduardo. Matapos kaming makasettle sa kwarto, sinuyod ni Eduardo ang mga gamit namin. Wala siyang nakitang tracker na nakapagbigay ng kaunting ginhawa. Lumabas si Atemer Mendoza para tumawag. Pagbalik niya, may dala siyang magandang balita. May schedule na tayo kay Dr. Elena Cruz bukas ng umaga. Isa siyang neurologist at expert witness sa korte. Kapag pinatunayan niyang nasa katinuan kayo, sira ang argumento ni Lucas. At paano ang bahay sa Tagaytay? Tanong ko. Na-block na ng korte ang anumang benta, sagot ni Atemer Mendoza. Pero hindi yon pipigil kay Lucas na sumubok ng ibang paraan. Kinabukasan, maaga kaming nagising. Kulay abo ang langit at umuulan. Masakit ang ulo ko, marahil epekto ng stress o ng unti-unting pagkawala ng droga sa katawan ko. Pumunta kami sa klinika ni Dr. Cruz sa Makati. Isa itong modernong gusali. Si Dr. Cruz ay isang elegante at kagalang-galang na doktor. Ang sumunod na 3 oras ay nakakapagod. Kumuha ng dugo at ihi para sa toxicology at sumalang ako sa sandamakmak na cognitive tests, memorya, logic, reasoning. Lola Isabel, sabi ni Dr. Cruz sa huli, base sa lahat ng pagsusuri, wala kayong dementia o Alzheimer's. Matalas ang isip ninyo para sa inyong edad. Nakahinga ako ng maluwag. Paano yung pagkalito ko? Kinukumpirma ng initial results na may traces ng sedatives sa katawan nyo. Nilalason kayo, Lola Isabel. Hindi isip nyo ang may problema. Ang salitang nilalason ay parang hatol. Pabalik sa hotel, umiyak ako. Hindi dahil sa takot, kundi sa lungkot. Anong mangyayari ngayon? Tanong ko. Gagamitin natin ang report ni Dr. Cruz para kasuhan si Lucas. Attempted murder, fraud, estafa, sagot ni Atemer Mendoza. Makukulong ba siya? Malaki ang posibilidad. Nabagabag ako. Apo ko pa rin siya. Wala na bang ibang paraan? Lola Isabel, sabi ni Eduardo. Nilampasan na ni Lucas ang lahat ng limitasyon. Pinaplano niyang patayin kayo. Pagdating namin sa hotel, sinalubong kami ni Fernando na mukhang ninenerbiyos. Eduardo, nandito si Lucas kanina. May dalang litrato ng lola mo. Nanlamig ako. Paano niya kami nahanap? Kailangan na nating umalis agad, desisyon ni Atemer Mendoza. Kung nahanap niya ito, babalik siya kasama ang masasamang tao. Dinala ako ni Eduardo sa apartment niya sa Quezon City. Maliit lang pero may security guard ang building. Kinabukasan, dumating si Atemer Mendoza na balisa. May lead kami kay Lucas. Nakita raw siya sa Cebu. Nag-check-in sa hotel. Cebu? Gulat na tanong ni Eduardo. Bakit siya pupunta doon? Distraction yan. Biglang tumunog ang alarm system sa cellphone ni Eduardo na konektado sa bahay ko sa Maynila. May pumasok sa bahay niyo, Lola Isabel. Si Lucas, konklusyon ko. Wala siya sa Cebu. Pumunta tayo doon. Pagdating namin sa bahay ko, may mga pulis na. Wasak ang pinto.
Hinalughog ang lahat. Dumiretso ang magnanakaw sa opisina ni Lolo Alfredo. Bukas ang vault. Anong nasa vault? Tanong ni Ate Morn Mendoza. Mga alahas at ang access details sa Swiss account. Agad tinawagan ni Ate Morn Mendoza ang bangko sa Switzerland para i-freeze ang account. Buti na lang na agapan nila dahil sa maling IP address. Lumapit ang isang pulis. Ma'am, may nakakita sa sasakyan ni Lucas papuntang Tagaytay. Papunta siya sa rest house, sabi ko. Doon tayo pupunta. Delikado, Lola Isabel, pigil ni Eduardo. Hindi, pagod na akong magtago. Tatapusin ko ito sa Tagaytay. Bumiyahe kami paakyat ng Tagaytay. Ang lamig ng hangin at ganda ng Taal Volcano ay hindi tugma sa tensyon na nararamdaman namin. Sa checkpoint ng pulis malapit sa bahay, sinalubong kami ni Lieutenant Reyes. Pinalilibutan na namin ang bahay, ma'am. Nasa loob sina Lucas at Amanda. Gusto ko siyang makausap, sabi ko. Tumutol sila pero mapilit ako. Pumayag sila na kausapin ko siya sa telepono mula sa labas. Lucas, tawag ko sa telepono na konektado sa landline sa loob. Lola? Sagot niya. Boses na pagod at galit. Nagkaroon kami ng mainit na sagutan tungkol sa kanyang ama kay Roberto. Isinumbat niya ang pressure, ang pagiging perpekto ni Lolo Alfredo, ang pakiramdam na hindi sila sapat. Kaya mo ba nagawa to? Tanong ko. Baon ako sa utang, Lola. Papatayin nila ako. Akala ko solusyon ang pagkawala mo. Napaiyak ako. Lumabas ka dyan, Lucas. Ayusin natin to. Huli na ang lahat. Papatayin ako ng pating sa kulungan man o sa labas. Pupuntahan kita dyan sa pinto. Mag-usap tayo ng harapan. Nagkagulo ang mga pulis, pero hindi ako nagpapigil. Nagsuot ako ng bulletproof vest sa ilalim ng damit ko. Naglakad ako papalapit sa bahay sa Tagaytay. Nakaupo si Lucas sa hagdanan ng balkonahe. Mukha siyang bata na nawawala. Bakit, Lucas? Nagsimula sa sugal, Lola, hanggang sa hindi ko na makontrol. Patawad. Sa huli, sumuko si Lucas. Inaresto siya at si Amanda. Habang pinupusasan, tumingin siya sa akin. Wala nang manipulasyon, puro pagsisisi at pagod na lang. Sa mga sumunod na buwan, nasentensyahan si Lucas ng 20 taon at si Amanda ng 11 taon. Dahil sa impormasyon ni Lucas, nahuli ang sindikato ng pating. Ginamit ko ang pera sa Swiss account para itatag ang Alfredo Nogueira Foundation na tumutulong sa mga matatandang biktima ng financial abuse. Ang bahay sa Tagaytay ay ginawa kong retreat house para sa kanila. Binisita ko si Lucas sa kulungan. Hindi madali, pero nagsisimula pa lang ang proseso ng paghilom. Sa edad kong 67, natutunan ko na ang pamilya ay hindi lang sa dugo, kundi sa tiwala at pagpili. At kung minsan, ang isang mensahe mula sa estranghero sa beach ang magliligtas sa iyo. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, i-click ang susunod na video na lumalabas sa screen dahil naroon ang isang kwento ng pagtataksil at pagbawi na hindi mo pa nakikita.